Gaano mo kamahal ang taong kasama mo ngayon? Paano mo mapapatunayan na mahal mo talaga siya? Kaya mo bang tawirin ang dagat? Kaya mo bang languyin ang napakalalim na karagatan alang-alang sa kanya? O kaya mo bang maniwala na may hangganan ang pag-ibig kung kayo mismong dalawa ay dumating na sa sukdulan at dulo? Naku, alam kong medyo naintriga na kayo dahil naintriga din ako sa intro ko. Medyo naintriga din ako, kaya wag na natin itong patagalin pa. I know that you are all excited, kaya eto na ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming pangyayari sa ating buhay na sinasabi natin na kaya nating daanan basta't kasama natin ang isang nilalang na alam nating nagpapaligaya ng ating puso. Pero minsan, ang pag-ibig dumarating ng hindi natin inaasahan. Walang hudyat, walang babala. Basta na lang sasalpok sa'yo na parang bagyong handang wasakin ang iyong buong mundo. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo at sa iyong mga tagapakinig, Mama Mia. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kayla. 21 noong una kong makilala ang lalaking itago natin sa pangalang Luis. Malayo ang pagitan ng mundo naming dalawa ni Luis. Ako ay anak ng magsasaka. Samantalang si Luis ay anak ng may-ari ng lupang sinasaka ng aking mga magulang. Pero hindi ko kaagad yun nalaman, Mama Mia. Hindi ko alam kaagad na ang mga magulang pala ni Luis ang may-ari ng lupang sinasaka namin. Sa simula, isa lamang siyang estranghero na ngumiti sa akin sa ilalim ng ambon. Akala ko talaga ay simple lang ang araw na yon. Pero hindi ko alam. Yun na pala ang simula ng pagguho ng aking buong mundo. Araw iyon ng Miyerkules. Tandang-tanda ko pa, Mama Mia. Mag-aalas 3 na noon ng hapon. Wala pang masyadong tao sa loob ng palengke. Umaambon kaya maulap ang buong kalangitan. May dalang kaba ang hangin pero tuloy pa rin po ako sa pagtitinda. Nilalatag ko ang mga talong, sitaw at repolyong inani ko pa sa likod bahay namin nang bigla na lamang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. May kasama pa po itong kidlat at kulog. Mabilis ang pagkidlat at pagkulog, mabilis din ang bawat patak ng malalaking butil ng ulan. Parang galit yata ang langit. Diyos ko, bulong ko na agad kong tinakpan ng paninda ko ng sako. Naghanap ako noon ng masisilungan. Lumipat ako sa isang tent ng karinderyang katabi lang noon ng palengke. Basa na ang balikat ko, nanginginig ang kamay ko pero tinitiis ko, Mama Mia. Lamigin kasi ako lalo pat patpatin naman talagang tunay ang aking katawan. Kahit na nilalamig na ako ng husto, ay alam kong hindi ako pwedeng umalis kaya nagtiis ako.
Hindi ko kasi pwedeng iwanan na lang basta-basta ang aking mga paninda. Miss? Miss, okay ka lang? Isang boses ng lalaki ang narinig ko. Malalim ang boses na yon, malumanay. Paglingon ko ay may isang lalaking nakasilong din pala dun sa tent na sinilungan ko. Maputi ang kaniyang kutis. May suot siya na itim na leather jacket. Basa na ang kaniyang buhok na alam mong kanina ay naulanan din. Maganda ang mga mata niya. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang pakiramdam ko ay may lungkot na tangan-tangan ng matang iyon. Hawak niya ang isang payong na hindi naman niya ginamit, kaya ayan tuloy nabasa ang ulo niya sa ulan. Nagkatinginan kaming dalawa ng ilang segundo. Tahimik lamang. Umuulan sa paligid pero parang wala akong naririnig. Sa hindi ko maipaliwanag, Mama Mia, na dahilan, ay kumaba po at kumalabog ng malakas ang aking dibdib. Medyo basa ka na, sabi niya sabay abot sa akin ng kaniyang panyo. Napalunok ako. Hindi kasi ako sanay na makipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Lalo na sa mga kagaya niya na halatang halata sa itsura na may pinag-aralan. May pino ang kaniyang mga kilos at halatang hindi lumaki sa putikan kung saan ako sanay. Salamat po, sabi ko sabay tanggap ng panyong inaabot niya. Amoy imported ang panyong iyon. Amoy malinis. Amoy na alam kong kailanman hindi ko kayang abutin. Luis nga pala, sabi niya. Kailan naman? Sagot ko at inabot pa ang kamay niya para makipagkamay. Simple lang ang pagkakakilalang iyon. Isang pangalan. Pero parang may kung anong lundag sa puso ko noon nang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko ang pangalan niya. Luis. Hindi ko lang sinabi sa kanya na ako ang tipo ng babaeng hindi pa nagkaka-boyfriend. Nakakahiya naman siguro yun, Mama Mia, ano? Kakakilala niyo pa lang tapos sasabihin mong NBSB ka o no boyfriend since birth. Mama Mia, inisip ko noon, ano kayang itsura ko habang kaharap ko siya? Hindi pa naman ako marunong magsuklay. Kapag nga lumalabas ako ng bahay at nagpupunta ng palengke, ay tinatawag pa ako ng nanay ko. Pinapagalitan. Bakit daw hindi ako nag-aayos ng sarili ko, dalaga na raw ako. Hindi ako marunong humarap, lalong-lalo na sa mga kagaya niya. Sa mga kagaya niyang may mamahaling itsura. Halata sa suot niyang relo. Halata rin sa susi na nasa kaniyang pantalon. Nakasabit iyon sa lalagyan ng belt. Halata ang itsura ng susing iyon. Itsura ng mamahaling kotse. May ngiti rin siya na parang sanay sa pagkuha ng atensyon sa kahit na sinong tao o kahit na sinong babae. Palihim ko siyang pinagmamasdan. Palihim kong sinisipat ang itsura at tindig niya. Taga rito ka? Tanong niya. Opo, dyan lang po sa may Sampaguita Street. Sagot ko naman. Ikaw? Ngayon lang ako bumalik dito. Bale, bakasyon lang ako kaya ako nandito ngayon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong itanong sa kanya. Kaya tumango na lang ako sa naging sagot niya at ngumiti.
Pero sa loob-loob niya, Mama Mia, o sa loob-loob ko ay gusto ko pong itanong, anong ginagawa ng isang kagaya mo dito sa mundo ng mga kagaya ko? Pero syempre nakakahiya yung itanong kaya hindi ko na lang naisatinig. Pagkatapos ng una naming pagkikita, hindi ko na siya inaasahan pa na muli kong masilayan ang gwapo niyang mukha. Hindi ko na inaasahan pa, Mama Mia, na muling magtatagpo ang landas naming dalawa. Iniisip ko noon na wala na yon. Iniisip ko noon na tapos na yon. Na huli at unang pagkakataon lang ang pagkakadaupang palad naming dalawa. Na para lang kaming mga estranghero sa buhay ng isa't isa. Sandaling nagtagpo pero hindi naman nakatadhana na magkita ulit. Kaya lang kinabukasan, habang naglalako ako ng gulay sa tapat ng munisipyo, ay may isang kotseng huminto. Si Luis. Binaba niya ang bintana ng kotse niya dun sa may driver's side. Pwede bang bumili ng isang tali ng sitaw? Napangiti ako. Hindi ko akalain pero lumundag ang puso ko, Mama Mia. Meron naman akong mga natitipuhang mga kaklase ko dati, kaya lang hindi nakalundag ng ganito kabilis at ganito ka-excited ang puso ko. Tanging kay Luis ko pa lamang yon naramdaman. Napilitan akong yumuko kasi baka makita ako ni Aling Minda. Ang tsismosa sa amin na nakita ko din doon sa harap ng munisipyo kani-kanina lamang. Bumili siya pero hindi niya kinuha ang sukli. Malaki ang sukli niya dahil 1,000 pesos po ang binayad niya. Sandali lang po, magpakuha muna ako ng panukli. Magpapabarya muna ako dyan sa may tindahan. Sabi ko naman dahil masyadong malaki ang perang inabot niya. Naku, wag na. Dyan na yan. Po? Kahit po bayaran niyo po itong natitira kong paninda. May sukli pa rin po kayo dito sa pera niyo eh. Wag na, para yan sa ngiti mo. Sabi niya. Umiling ako, Mama Mia. Umalis ako dun sa kanya at pumunta ako ng tindahan para magpabarya. Pero pagbalik ko ay wala na siya. Hindi na nga niya kinuha ang barya at iniwan na niya yun sa akin. Kaya naman, malaki talaga ang kita ko sa araw na yon. Tuwing hapon, dumaraan siya. Minsan, bumibili ng talong. Kahit halata naman sa itsura niya na hindi siya marunong magluto. Minsan, bumili siya sa akin ng sili, sabay biro. Kagaya mo, maanghang at mahirap iwasan. Nahihiya ako dun sa sinabi niya pero aaminin kong kinilig talaga ako ng husto. Sobrang kilig ang naramdaman ko noon. Isang araw, naglakas loob siyang yayain akong magkape. Hindi kasi ako nagkakape, sabi ko. Jollibee na lang kaya tayo, sabi niya. Para sa akin, sosyal na ang Jollibee, Mama Mia. Para sa akin, hindi kasi namin afford yon kahit pa may birthday. Kung yung iba ginagawang parang lingguhang pasyalan yung Jollibee, sa amin po, hindi po yun nangyayari. Mahal na para sa amin ang presyuhan doon. Sosyal na at para na sa mga mayayaman ang tingin ko sa lugar na yon. Ayoko sanang pumayag, pero nagpumilit siya. Hindi niya ako iniiwan. Kapag naglalakad ako ay dahan-dahan niyang pinapaandar ang kotse niya at sinusundan niya ako.
Dahil sa sobrang takot ko na baka makita nga ako ng mga tsismosa naming kapitbahay, ay nagmadali na lang akong pumasok sa kaniyang kotse. Nung una ay napahiya pa ako, Mama Mia, dahil hindi ko pa alam kung paano yun buksan. First time ko lang kasing makasakay ng kotse. Tapos alam ko pa na marumi ang suot ko kaya nahiya tuloy ako baka madumihan ang upuan ng kotse niya. Magkita na lang kaya tayo doon, sabi ko. Ano? Sakay ka na? Bakit kailangan mo pang maglakad papunta doon? Malayo yun. Sasakay naman ako ng tricycle. Hindi na, sumabay ka na. Nakakahiya kasi. Tignan mo tong suot ko, madumihan pa yung kotse mo. Tumawa siya ng malakas. Alam mo, ang cute mo, napaka-inosente mo. Lika na, walang problema kung madumihan man yan. Papa-car wash ko na lang. Dahil nga nagpumilit siya at dahil nga takot nga akong mahuli ng mga nakakakilala sa mga magulang ko ay sumakay na rin ako. Bakit mo ginagawa to? Tanong ko sa kanya habang sinisip-sip ang pineapple juice nung nasa loob na kami ng Jollibee at naka-order na rin kami. Dahil gusto kitang makilala. Dahil gusto kita. Luis, hindi ako kagaya ng mga babae sa mundo mo. Alam ko, yun ang dahilan kung bakit nagustuhan kita. Walang kagaya mo sa mundong ginagalawan ko. At dahil nga sa kainosentihan mo, lalo akong nahuhulog sa'yo bawat araw. Nagkatitigan kaming dalawa, Mama Mia. At sa loob ng fast food chain na yon na may maingay na background, parang na-mute ang lahat sa paligid namin. Parang kaming dalawang tao lang ang nandun at wala ng iba. Hindi ko lubos sa kalain na mararamdaman ko yun. Hindi ko lubos sa kalain na madadala ko sa matatamis na salita ni Luis. Lumipas ang mga linggo. Dumalas ang pagkikita naming dalawa ni Luis. Hindi na siya bumibili ng gulay. Dumidiretso na siya sa mismong bahay namin. Patagong dumaraan sa likod ng bakod kasi ayaw ni tatay na may mga lalaking bumibisita sa akin. Lalong-lalo na yung mga lalaking hindi niya kilala. Yung mga lalaking hindi taga rito sa amin. Alam mo, kapag nahuli talaga tayo ni tatay, yari ka talaga. Sabi ko minsang gabing sinama niya ako sa ilalim ng puno ng mangga. Ako ang unang makukulong dahil sa pag-ibig kung magagalit ang tatay mo sa akin. Sagot niya habang yakap-yakap niya ako sa dilim. Oo, Mama Mia. Sa pangalawang labas namin ni Luis, mula nung dinala at inaya nga niya ako sa Jollibee, ay naging kaming dalawa na. Ewan ko kung bakit napakabilis lang niya akong napapayag sa isang relasyon. Hindi naman ako ganun eh. Hindi ako pumapayag na makipagrelasyon basta-basta. NBSB nga ako kahit may mga nanligaw sa akin noon. Pero kay Luis, iba. Basta iba at hindi ko maipaliwanag. At doon sa ilalim ng puno ng mangga, doon ako unang hinalikan ni Luis. Hindi yun katulad ng mga halik na nakikita mo sa telebisyon o mga pelikula. Mainit ang halik na yon. Nakakapanginig ng laman. Totoong-totoo, Mama Mia. Halos hindi ako makahinga at halos sumasabog na ang puso ko habang magkahinang ang mga labi naming dalawa. Kasabay noon ay parang idunuyan ang mga paa ko sa alapaap. Parang gumaan ang mundo ko. Parang sa isang halik na yon, lahat ng kasinungalingan sa buhay ay pansamantalang naging totoo.
Luis, hindi ba masama ito? Sabi ko sa kanya pagkatapos naming pagsaluhan ang isang mahaba at matamis na halikan. Masama kung itatago natin habang buhay. Pero kung totoo ang nararamdaman mo sa akin gaya ng nararamdaman ko sa'yo, hindi ito kasalanan, Kayla. Tama ba siya? Mali ba ako? Basta ang alam ko, sa bawat gabing magkayakap kami sa tagong kwarto sa likod ng lumang bahay ng pinsan niya, doon mas lalo kong nakikilala ang sarili ko. At ang puso kong hindi pala marunong umatras, lalo na kapag hulog na sa sobrang pagmamahal, Mama Mia. Oo, hindi na lang natapos sa simpleng yakapan at halikan ang namamagitan sa aming dalawa ni Luis. Minsan, Mama Mia, kapag kaming dalawa lang doon sa lumang kwarto ng pinsan niya, ay may nangyari na sa amin. Si Luis ang una ko sa lahat-lahat ng bagay. First kiss, first love, at first alam nyo na. Binigay ko ang buong sarili ko sa kanya. Hindi ba kayo mahuhuli ng tatay mo? Yan ang tanong ng pinsan ni Luis habang nagkasama kaming tatlo at nakahiga kaming dalawa ni Luis sa damuhan sa likod ng lumang bahay ng tiyahin niya, kung saan kami laging palihim na nagtatagpo, kung saan kami laging palihim na magkaniig at palaging lihim na pinagsasaluhan ang init ng aming mga damdamin. Noong una, oo, lagi akong kinakabahan. Pero ngayon, pakiramdam ko wala na akong pakialam eh. Honest kong sagot dun sa pinsan niya habang nakatingin ako sa mga bituin at magkahawak ang kamay naming dalawa ni Luis. Alam nyo kayong dalawa, ang kukor ninyo. Diyan na nga kayo, sabi niya at tuluyan na niya kaming iniwanan. Alam mo mahal, nakakatuwa ka. Matapang ka. Sabi niya nung wala na ang pinsan niya at hinalikan niya ulit ako sa aking noo. Mainit, masuyo at punong-puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin pa ng mga salita dahil ramdam naming dalawa. Mama Mia, tama siya. Matapang nga ako. Hindi naman ako laging ganito. Hindi ako dating ganito. Nakakatapang nga siguro talaga ang pag-ibig. Nakakatapang nga siguro talaga kapag tinamaan ka na ng tunay na pagmamahal. Kaya kahit na takot ako sa tatay ko, nawawala iyon, lalo na kapag kasama ko siya. Ang hindi alam ng tatay ay gabi-gabi akong lumalayas. Gabi-gabi akong lumalabas at tumatakas. Akala niya ay natutulog na ako sa kwarto ko tuwing 9:00 ng gabi. Ang hindi niya alam, 10:00 ng gabi ay sinasalubong ako ng yapak ni Luis sa ilog sa likod baryo. Ang hindi niya alam, kapag nasigurado kong naghihilik na silang dalawa ni nanay, ay palihim akong umaalis ng bahay. Doon kami nagkakape na may dalang termos. Doon ako natutong unang humawak ng gitara. Doon ako unang kinantahan ng lalaking minahal ko na ng buong buo, Mama Mia. Kung alam lang ng mundo kung gaano kita kamahal. Yan ang bulong niya sa akin minsan habang hinahaplos-haplos niya ang buhok ko at yakap-yakap niya ako mula sa likuran. Pero hindi pwedeng malaman ng mundo.
Hindi pwedeng malaman ng mundo kung gaano niya ako kamahal. Bakit? Dahil ako si Kayla, anak ni Mang Ruel, matandang leader ng samahan ng mga magsasaka sa aming lugar. At siya naman ay si Luis, panganay na anak ng tinaguriang mayaman sa aming baryo. Panganay na anak ni Ernesto, isang taong maraming pag-aaring mga lupain na sinasaka ng mga aliping katulad namin. Isang taong ang gusto ay palayasin ang lahat ng magsasaka sa baryo, kabilang ng tatay ko. Opo, Mama Mia. Bali-balita kasi na ibibenta na raw ni Mang Ernesto ang mga lupain niya dahil meron daw isang malaking kumpanyang magtatayo ng subdivision sa lugar namin. Lumalaban ang tatay ko at ang mga kasamahan niya. At pinaglalaban nilang pang-agrikultura ang lupa na yon at hindi pang-residential. Hindi pelikula ang buhay ko. Hindi rin kami ang Katniel, Mama Mia. Ito ang buhay. Ito ang totoo. Masakit at mahigpit ang pag-ikot ng mundo para sa mga kagaya naming napapabilang sa tinatawag nilang laylayan ng lipunan. Luis, paano kung malaman ni tatay? E di tatakbo tayo. Aalis tayo. Gagawa tayo ng sarili nating mundo. Hindi yan ganun kadali, Luis. Alam ko, pero hindi rin naman ganun kahirap. Lalo kung pipiliin mo lang ako. Dahil pipiliin kita lagi, Kayla. At pinili ko nga siya, Mama Mia. Gabi-gabi, araw-araw. Pataguman, pero totoo ko pa rin siyang pinipili. Isang madaling araw, hindi ko inaasahan na darating ng maaga si tatay galing sa bukid. Pumasok siya sa bakuran habang kasalukuyan pa akong pabalik noon mula sa likod. Basa ang laylayan ng palda ko dahil nga naligo pa kaming dalawa ni Luis sa ilog. Pulang-pula ang pisngi ko sa ginaw at sa mga halik na bagong iniwanan ni Luis sa batok ko. Kayla! Sigaw ni tatay. Saan ka nang galing, ha? Napamaang ako, Mama Mia. Sa sobrang gulat ko, ay hindi ako kaagad nakasagot sa kanya. Ano? Saan ka galing? Magsabi ka ng totoo. Sa ilog po, tay. Sa ilog? Nang ganitong oras? Anong ginagawa mo roon? At bakit may amoy kang kakaiba, ha? Bakit amoy pabango ka? Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo. Pero hindi ako makakibo. Mama Mia, napagalitan ako ng husto ni tatay. Galit na galit siya sa akin lalo pat hindi ako sumasagot sa mga tanong niya. Ano, lumalandi ka na bang bata ka, ha? Bakit, tumatakas ka ba? Hindi po, tay. Pagsisinungaling ko. Buti na lang at may dumating. Isang kasamahan niyang magsasaka at ang sabi may kailangan daw silang pag-usapan. Kaya nawala sa akin ang atensyon ni tatay at nakapasok ako sa loob ng bahay. Kinabukasan, hindi ko inaasahan ang sumunod na mga mangyayari. Si tatay, dumating sa tindahan habang nasa harapan ako. Nag-aayos ako noon ng paninda. Sa kabilang kalsada naman ay nandun si Luis, palabas ng isang car wash shop. Naglalakad dito papunta sa direksyon ko.
Iniwanan niya ang sasakyan niya doon dahil kina-car wash pa ito. Nagkatinginan sina tatay at Luis. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa at dun na nga nagbago ang lahat. Anak ng... Ikaw pala ang tinatawag niyang Luis? Ikaw ang kinakausap ng anak ko? Sir, pakinggan niyo na muna po sana ako. Utal-utal na sabi na Luis pero sinalubong siya ng tatay ko ng isang suntok sa kanyang panga. Bagsak si Luis sa semento. Nagtilian ang mga tao doon sa palengke. Tay, tama na po! Sigaw ko habang patakbo kong sinaklolohan si Luis. Ano ha, Kayla? Ito ba ang ipagpapalit mo sa prinsipyo natin? Sa dignidad natin? Sa lupaing pinaghirapan ko? Sa lahat ng pinaninindigan ko? Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang ama ko nang hindi siya masasaktan. Pero isang bagay na totoo ang sinabi ko. Oo, Tay. Oo, kasi mahal ko siya. Mama Mia, yun na ang naging huling araw ko sa bahay namin. Nung ipinagsisigawan ko talaga ang pagmamahal ko kay Luis ay galit na galit ang tatay ko. Napahiya siya sa harap ng mga kasamahan niya na mga kapwa niya magsasaka. Napahiya siya sa harap ng maraming tao. At dahil doon ay sinigawan niya ako. Halika rito. Kunin mo lahat ng gamit mo sa bahay at lumayas ka na. Sigaw ng tatay ko. Mama Mia, hindi nagbibiro ang tatay. Pinalayas niya talaga ako. Kahit anong pakiusap ng nanay ko sa kanya ay hindi siya nakinig. Itinapon niya mga gamit ko sa labas para talagang nasa eksena kami ng isang pelikulang Romeo and Juliet. Mama Mia, pinalayas ako ng tatay ko at sumama ako kay Luis. Tumira kami sa isang maliit na apartment. Nasa ikalawang palapag kami. Meron itong lumang electric pan, sirang gripo at iisang kama lang. Pero kahit ganon, kahit mahirap ay sanay naman ako doon. Masaya ako, Mama Mia. Kasi tuwing umaga, nagigising ako sa mga yakap at halik ni Luis sa akin. Tuwing gabi, pinapatulog niya ako sa mga haplos niya at sa pag-iisa ng katawan naming dalawa. Hindi kami mayaman, pero punong-puno kami ng mga pangarap. Mag-iipon tayo, Kayla. Tapos, bibili tayo ng lupa. Magtatayo tayo ng maliit na restaurant. Ikaw ang magluluto, ako mag-aayos ng mga papeles. Tapos, kapag may anak na tayo, uy, sabay sabi ko sa kanya. Huwag muna tayong pumunta dyan sa mga anak-anak na yan. Sabi ko dahil natatakot ako na mag-anak, Mama Mia. Dahil alam ko na madadamay lang ang magiging anak namin sa alitan ng aming mga magulang. Pero sa totoo lang, tuwing pinag-uusapan namin ang mga bagay na yon, parang gusto kong maniwala na posibleng mangyari na magkaroon kami ng kapayapaan. Na balang araw, magiging madali rin ang lahat para sa amin. Pero mali ako, Mama Mia. Lumipas ang mga buwan, unti-unti kong naramdaman na parang may bumabago sa mahal kong si Luis. Katulad ko, pinalayas din si Luis ng mga magulang niya. Katulad ko, galit din ang kanyang mga magulang, gaya ng galit ng tatay ko sa akin. Sinabihan pa si Luis ng kanyang tatay na bakit papatol siya sa isang
hamak na anak ng magsasaka na kalaban pa talaga niya at kumakalaban sa kanya. Pero hindi ako pinabayaan ni Luis. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral niya dahil hindi na siya sinuportahan ng kaniyang mga magulang, ay naghanap siya ng trabaho. Pero hindi siya nagtagal doon, Mama Mia. Naalis din siya sa trabaho niya. Duda niya ay dahil yun sa impluwensya ng kaniyang ama. Hindi rin siya tinatanggap ng kumpanya na pagmamay-ari ng mga kaibigan ng pamilya nila. Hindi na siya inaanyayahan ng kahit na sinong mga kaibigan niya. Nakita kong naging malamlam ang mga mata ng mahal ko. Madalas umuuwi siyang tahimik na tahimik, ni hindi kumakain. Nauupo lang siya sa harap ng mesa. Minsan, iniinom niya ang alak, lalo na kapag tulog na ako. Isang araw, hindi ko na talaga napigilang magpasawalang kibo. Hindi ko na napigilan na huwag siyang tanungin. Luis, may problema ka ba? Wala naman, Kayla. Bakit parang may problema ka? Wala, pagod lang ako. Sige na, magpahinga ka na. Kahit anong deny niya, alam kong may iniisip siya. Kahit anong pagkukunwari niya na ayos lang siya, alam ko may dinaramdam siya. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ang pusong umiibig. Kapag hindi na ito ang iniibig, Mama Mia. Isang gabi, nakahiga kaming dalawa. Tinapik ko siya. Tinignan ko kung gising pa ba siya o natutulog na. Luis, mahal mo pa ba ako? Hindi siya sumagot sa tanong ko na yon. Bagkus ay hinalikan lang niya ako sa aking noo. Pero ewan ko, Mama Mia, guni-guni ko lang ba o sadyang yun ang totoo? Pakiramdam ko kasi parang hindi na ito yung mga halik niya dati. Hindi na ganon. Hindi na katulad dati na punong-puno ng init, punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pananabik. Pakiramdam ko ang halik na yon ay tila isang halik ng taong nagpapaalam. Tila isang halik ng taong may dinadamdam at may dinadala. At kinabukasan nga, Mama Mia, kinabukasan nga, hindi nga ako nagkamali sa akala ko. Dahil nagising ako, wala na si Luis sa tabi ko. Nagising akong maayos na ang pwesto niya sa aming higaan dalawa. Bumangon ako sa pag-aakala kong nagluto lamang siya. Bumangon ako sa pag-aakala kong bumangon lang siya at naligo na. Pero nung bumangon ako, ay wala siya. Pumunta ako ng banyo, wala siya doon. Pumunta ako ng kusina, wala siya doon. Binuksan ko ang maliit na lalagyan namin ng mga damit. Wala na ang mga damit niya doon. Pati ang mga damit niya ang hindi ko pa nalalabhan ay wala na rin. Wala siyang iniwang kahit na anumang sulat. Wala siyang paalam. Na tila ba ang halik na yon sa noo ko kagabi ay siyang naging tanging paalam lang niya sa akin. Ang tanging naiwan lang niya sa kwarto namin ay ang lumang gitara niyang may bitak na sa gilid at isang kahon ng tsokolate na expired na dahil hindi naman ako kumakain noon. Tinawagan ko siya, Mama Mia, pero walang sumasagot sa bawat pagtawag ko. Sinuyod ko ang mga lumang bahay ng pinsan niya kung saan kami laging doon magkatagpo noon. Pero wala.
Wala siya. Pumunta ako sa bahay nila, sa malaking-malaking bahay nila, pero hinarang ako ng mga tauhan. Wala na siya rito. Matigas na sagot nila sa akin. Po, saan po siya nagpunta? Hindi na namin alam, miss. At kung ako sa'yo, wag mo na siyang hanapin. Para na rin sa'yo. Para sa akin? Anong klaseng para iyon kung bawat gabi ay umiiyak ako sa kwarto? Kung bawat umagay, ginigising ako ng pagkabinging katahimikan sa kwartong dati ay punong-puno ng halakhakan, punong-puno ng boses niya habang kinakantakan ako para ako ay magising. Paulit-ulit akong pumupunta sa bahay nila pero wala raw siya, Mama Mia. Paulit-ulit ko siyang binibisita pero hindi na raw siya nagagawi doon. At laging hindi ko nakakausap ang mga magulang niya dahil lagi akong hinaharang ng mga kasambahay o di kaya'y gwardya nila. Lumipas ang 3 buwan na para po akong isang zombie. Hindi na ako lumalabas, hindi ako lumalapit sa iba. Tanging si Aling Dora lang, ang landlady naming matanda, ang nakakausap ko at pinipilit niya akong kumain. Alam mo, Kyla, batang-bata ka pa. Hindi pa yan ang katapusan ng mundo mo. Bakit hindi nila ako maiintindihan? Ano pa bang silbi ng mundo kung ang pinakaiingatan mong bahagi nito ay iniwanan ka na? Bakit hindi nila maintindihan na hindi ko kailangan ng buong mundo? Hindi ko kailangan ng kahit na ano. Ang gusto ko lang ay si Luis. Ang gusto ko lang ay kasama siya. Ang gusto ko lang siya at wala ng iba pa. Bakit hindi nila maintindihan yon? Bakit hindi nila makuha-kuha yon? Mama Mia, hindi ako kumakain. Lagi akong hinahatiran ng landlady namin. Sa totoo lang, binayaran pala ni Luis ang huling 2 buwan doon sa tinitirhan namin. Kaya lang sa pangatlong buwan ay wala na po akong pambayad. Akala ko noon ay paaalisin ako ni Aling Dora pero hindi. Sabi niya sa akin, itinuring na raw niya ako na parang anak. Diyan ka na muna hanggat gusto mo. Hanggang isang araw, sa gitna ng ulan, habang bitbit ko ang payong na siya pang bumili noon, pagdating ko sa apartment ay tinawag ako ni Aling Dora. Kyla, halika muna sandali. May ibibigay ako sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Akala ko pagkain na naman dahil lagi niya akong binibigyan. Kung pagkain po yan, wag na po. Bumili na kasi ako ng gatas at makakain ko. Ay, nako. May pagkain nga dyan pero may iba akong iaabot sa'yo. Sandali ha. Sabi niya at pumasok siya doon sa loob ng unit na inuukupan niya. Paglabas niya ay may bitbit na siyang isang sobre at iniabot yun sa akin. Eto, para raw sa'yo. Iniwanan ng isang lalaking sakay ng motor kanina. Hindi ko naman kilala ang lalaking yun. Sabi niya, hindi raw siya pwedeng magtagal dahil pinakiusapan lang daw siya na ihatid yan. Tinanggap ko yon, Mama Mia. Pagkatapos ay nagpasalamat ako kay Aling Dora at umakyat na dun sa apartment na inuukup ako. Pagdating ko doon, nilapag ko ang sulat. Hindi ko alam kung bubuksan ko. Nagtimpla muna ako ng gatas bago ko tuluyang binuksan ang sulat na yon. May maikling mensahe sa loob. Kyla, patawad. Hindi ako matapang gaya ng pinaniwala ko sa sarili ko. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan
habang ako ay unti-unting nawawala. Kayla, may sakit ako. Malubha. Hindi ko na kayang ilaban pa ito habang hinihila rin kita pababa. Babalik ako. Kung hindi man sa katawang ito, sana kahit sa alaala mo. Luis. Nalaglag ko ang sulat sa sahig. Doon ako umiyak at nagsisisigaw. Parang dinurog ang puso ko kahit na napakaikli lang ang sulat na yon, Mama Mia. May sakit siya? Kaya pala lumiit siya. Kaya pala sobra siyang nangayayat. Akala ko lang dati dahil lang yun sa nag-ibang dieta niya. Dahil lang yun sa hindi na niya nakakain ng mga masasarap na pagkain na dati lagi niyang nakakain sa bahay nila. May sakit pala ang mahal ko. Kaya pala. Pero bakit? Bakit kailangan niyang umalis? Bakit hindi niya ako hayaan na tulungan siya? Bakit hindi niya ako hayaan na damayan siya sa mga pinagdadaanan niya? Nagsisisigaw ako at dahil doon ay naistorbo si Aling Dora. Kinatok niya ako sa pintuan ko. Pinagbuksan ko siya at niyakap. Umiyak ako ng pagkalakas-lakas. Tinanong ko siya kung ano ang itsura nung nagdala ng sulat pero hindi na niya maalala dahil raw naka-helmet. Pinuntahan ko ang bahay nila, Mama Mia. Pero wala na doon ang mga magulang niya. Tanging mga pinsan lang niyang nandoon na siyang parang naging caretaker ng bahay, pati na rin ang iilan sa kanilang mga tauhan. Paulit-ulit ko silang tinatanong. Paulit-ulit akong nagtatanong kung nasaan na si Luis. Pero lahat sila ay tikumang bibig. Hindi ko alam kung talagang nagsisinungaling lang sila o totoong wala silang kaalam-alam kung nasaan na ang mahal ko. Pati yung pinsan niya, Mama Mia, na dati ay kakampi naming dalawa ni Luis, pati yun ay hindi na ako kinikibo. 2 buwan matapos kong matanggap ang sulat na yon ay nilisan ko ang lugar namin. Wala na akong dahilan para manatili doon. Wala na akong tahanan. Galit pa rin si tatay sa akin. At si Luis, hindi ko na alam kung nasaan siya. Hindi ko na alam kung nasan siyang lupalop ng mundo dahil kahit palihim akong nagmamasid sa bahay nila ay wala nang umuwi na mga magulang o mga kapatid man lang niya. Pumunta ako ng Maynila, sa Tondo. Doon ay kinupkup ako ng pinsan ko sa nanay na si Maris. Isang single mom na may maliit na karinderya sa tabi ng ospital. Nagtrabaho ako doon sa kanya bilang tagaluto. Minsan tagahugas rin ng plato kapag wala si Neneng, yung tagahugas namin. Isang gabi, habang nagpapahinga kaming dalawa ni Maris, ay tinanong niya ako. Ang tagal mo na dito, Insan. Hindi ka pa rin talaga nakakalimot, ano? Sabi niya. Kasi Mama Mia, mag-iisang taon na ako noon sa poder niya. Hindi ko nga alam kung nakalimot ba talaga ako, Insan, o hinihintay ko pa rin bumalik yung wala na. Insan, baka naman hindi pa siya patay. Hindi mo pa naman alam kung saan siya nakalibing, di ba? Tapos yung insan natin dun sa lugar natin, tinatanong mo naman, wala namang burol na naganap dun sa bahay nila. Baka naman hindi pa talaga siya patay. Alam mo, Insan, mas masakit ngang isipin na buhay siya, pero pinili niyang huwag akong balikan. Sabi ko sa kanya. Natahimik si Maris.
Lumapit siya sa akin at hinaplos na lang niya ang balikat ko. Kaya mo pa yan, Insan. Alam kong kaya mo. Malakas ka kaya at matapang. Ang puso, hindi basta-basta yan namamatay. Pero natututuyang mamahinga. Kaya ipahinga mo lang yung puso mo. Huwag kang masyadong mag-isip ng marami. Tumango ako, Mama Mia. Pero sa loob-loob ko, alam ko na wala pa ring closure ang damdamin ko. Wala pa rin akong closure sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang isa pang taon hanggang dumating ang Oktubre. Birthday ko na. Wala akong balak na mag-celebrate pero napilitan ako dahil sa pamangkin kong napakamakulit. Habang busy kami sa kusina, dumaan ang ambulansya sa harapan. May pasyenteng isinakay. Mama Mia, narinig ko ang usap-usapan ng mga nurse na nandoon sa karinderya. Alam mo, may pasyente daw dun sa oncology department. Critical na raw eh. Balikbayan daw. Anak ata ng isang mayamang pamilya sa Negros. Natigilan ako, Mama Mia. Parang may kumalabit sa puso ko nung marinig ko ang lugar namin. Gusto kong magtanong doon sa mga nurse. Pero nung lumabas na ako ay wala na sila at bumalik na pala sa duty nila sa ospital. Kinabukasan, hindi ko mapigilang magtanong kay Maris. Tumatanggap ba ng volunteer dyan sa ospital? Hindi ko alam. Bakit? Gusto ko sanang subukan. Mama Mia, nag-aral din kasi ako noon ng caregiving. Dahil plano ko sana noon na mag-abroad, kaya lang dumating naman si Luis sa buhay ko. Kaya madali lang sa akin na mag-volunteer dahil sa mga panahon na yon ay kulang na kulang din talaga sila sa tauhan. Bilang volunteer, pinapirma kami ng confidentiality form. Bawal makialam sa buhay ng pasyente. Mama Mia, ginawa ko po iyon dahil gusto ko pong mapatunayan na mali ang iniisip ko, na hindi iyon si Luis. Kaya lang, habang inaasikaso ko ang gamot sa 3rd floor, dahil pinakiusapan ako ng isang nurse, sa room 317 ay nakita ko siya. Si Luis. Maputlang maputla at kalbo na. Naka-NGT. Payat na parang wala ng laman ang kaniyang katawan kundi butot balat na lang. Hindi ko nga siya kaagad nakilala eh. Pero nung tumingin siya sa akin, dun ko lang napatunayan. Kahit pala mag-iba ang katawan, ang mata ng minamahal mo, makikilala at makikilala mo pa rin. Kita ko ang gulat sa mga mata niya nung tinignan niya ako. Kayla, mahina at paos na boses niyang sabi na nanginginig pa. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko akalain, Mama Mia, ang taong tagal-tagal kong hinanap. Ang taong tagal-tagal kong hinintay. Ang taong pilit kong kinukumbinsi noon ang sarili ko na wala na, kaya tuluyan ko na dapat na mag-move on sa kanya, ay narito ngayon sa harapan ko. Nung nakita ko siya sa ganung ayos, nawala lahat ng galit ko. Nawala lahat ng pagtatampo ko, Mama Mia. Napalitan yon ng labis-labis na pagmamahal at pagkahabag sa kanyang itsura at sitwasyon. Dahil doon, buwan-buwan, linggo-linggo, araw-araw akong nandoon.
Inaalagaan ko siya. Ako ang nagpapalit ng bedsheet niya. Ako ang nagbabantay sa kanya kapag gabi na. Ako ang sumusubo sa kanya ng sabaw kapag may konti siyang lakas. Wala naman doon ang tatay niya eh. Ang nandun lang ay kapatid niya at ang nanay niya na pinahintulutan ako na alagaan si Luis. Mahal pa rin kita, Kayla. Ang tanging lagi niyang sinasabi kahit pautal-utal at mahinang-mahina ng boses niya. Shh! Huwag ka nang magsalita. Pasensya ka na ha? Kasi naduwag ako. Hindi ka naduwag, Luis. Mahal na mahal kita. Hindi ka kailanman naging duwag sa paningin ko at sa puso ko. Mama Mia, lumipas pa ang 6 na linggo. Hanggang sa dumating ang madaling araw ng December 12. Tahimik. Walang kahit na anong tunog sa buong ospital. At habang binabasa ko ang sulat niyang iniwan sa drawer ng kanyang maliit na cabinet, narinig ko ang huli niyang bulong. Kayla. Tiningnan ko siya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Hindi na niya ako matignan. Nakatitig siya noon sa kisame. Mahal na mahal kita. Hanggang sa kabilang buhay. At doon na siya huminga ng malalim. Tapos sa huling beses, pinilit niyang higpitan ang pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Kahit na alam kong wala ng lakas ang mga kamay niya. Pagkatapos ay tuluyan na niyang binitawan ang mga palad ko, Mama Mia. Walang boses na namutawi sa mga mata ko. Walang boses na namutawi sa mga labi ko. Nanging mga mumunting luha lamang sa mga mata ko at ang tahimik kong pag-iyak ang nagawa ko noon, Mama Mia. Yun lang at wala nang iba pa. Ilang sandali pa ay nakarating ang nanay, pati na rin ang kapatid niya. Tinext ko sila at sinabi ko ang nangyari kay Luis. Dumating sila kasama ng buong angkan nila. Nung nakita ako ng tatay ni Luis, ay galit siya sa akin. Pinalis niya ako. Pinigilan siya ng nanay ni Luis pero hindi na lang din ako tumutol. Nagpaalam ako sa kanila at umalis na doon. Hindi ako bumisita sa kanya, Mama Mia, nung ibinuburol pa siya. Pero nung inilibing na siya, halos araw-araw akong nandoon. Baka halos 1 taon din na araw-araw kong dinadalaw si Luis. Ngayon, Mama Mia, 5 taon na ang lumipas mula nung lumisan siya sa mundong ito. Nagbalik na ulit ako ngayon sa lugar namin. May maliit na akong tindahan sa harap ng bahay namin. Okay na ulit kami ng tatay ko. Matanda na ang tatay ko at sakitin na rin. Pero nung nalaman niyang inalagaan ko si Luis hanggang huli, ay hindi na siya nagsalita pa. Siguro dun ko napatunayan sa tatay ko at dun niya nakita kung gaano ko talaga totoong minamahalang lalaking kinagalitan niya noon dahil anak ng taong sa tingin niya ay umaagrabyado sa kanilang mga magsasaka. Araw-araw, nagsisindi pa rin ako ng kandila sa ilalim ng punong mangga. Buhay na buhay pa ang mangga kung saan naging lihim naming tagpuan noon, Mama Mia. Doon kasi kami unang naghalikan. Doon ko rin siya unang minura nang hindi niya ako sinipot. Doon ako unang umiyak.
Dun kami unang nagmahalan ng totoo. Tuwing gabi, hawak ko ang lumang gitara niya kahit na sira na yon. Kahit may bitak na ay tinutugtog ko pa rin. Hindi ako marunong, pero tinisipa ko pa rin ang alaala sa mga nota ng simpleng kanta naming dalawa. Lagi ko ring ibinubulong sa hangin, Mama Mia. Kung may sumunod mang buhay, kung totoo mang merong reincarnation, nangangako ako sa kanya na siya pa rin. Hindi na ako muling magmamahal pa. Hindi dahil sarado na ang puso ko, kundi dahil alam kong ang parte nito ay mananatili sa ilalim na ng lupa kung saan nakahimlay ang taong mahal ko. Mama Mia, alam kong sasabihin ninyong napakaaga pa para magsalita ako ng patapos, pero tatapusin ko na ngayon. Hindi na ako maghahanap ng kapalit ni Luis. Hindi na ako magiging asawa. Hindi na ako magiging isang ina. Dahil ang puso ko at ang nalalabi kong oras dito sa mundo ay nilaan ko lamang sa paghahanda sa sarili ko para sa muli naming pagtatagpo. Kasi kahit nawala na siya dito sa mundo, kailanman ay hindi siya nawala dito sa puso ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, hanggang ngayon, matinding-matindi pa rin ang damdaming nararamdaman ko para kay Luis. Siya pa rin, kailanman at wala ng iba pa. Hanggang dito na lamang, tapat na nagmamahal. Kayla. Grabing magmahal si Kayla. Super, ano? Grabing pagmamahal iyon. Walang kapantay. Hanggang sa kabilang buhay, wala pa rin talaga siyang iniisip na iba, kundi ang taong mahal na mahal niya lang. Saludo naman talaga ako sa pagmamahal na meron ka, Kayla, para kay Luis. Nakakalungkot lang talagang isipin na kung sino pa yung mga dakila ang nararamdaman para sa isa't isa. Kung sino pa yung totoo, kung sino pa yung tapat, sino pa yung loyal at faithful, sila pa talaga ang hindi binibigyan ng pagkakataon para mapatunayan ang pagmamahal nila. Pero alam mo, sa totoo lang, ano din para atang isang inspirasyon din ang pagmamahalan ninyong dalawa, na kahit napakaikli lang ng pagmamahalan ninyo kung tutuusin, ay tunay naman ito. Kayo ang patunay na hindi talaga dahil sa matagal ang isang relasyon ay worth it na ito. Meron palang mga relasyon na kahit kasing iksi ng relasyon ninyo ni Luis, Kayla, ay napaka-meaningful. Kumbaga bawat segundo talagang nasulit ninyo. Kaya maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong liham dito sa ating programa. Ako'y natutuwa dahil kami ang iyong napili para sulatan ng iyong karanasan, para pagbahagian ng iyong mga pinagdaanan. Maraming salamat sa tiwala. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, nako, alam nyo na ang drill. Please do like and share this video dahil alam ko naman na na-inspire kayo dito sa kwento natin ngayon. Grabe ka naman kung hindi ka pa na-inspire dyan, ha? So, i-like at i-share mo na. At syempre, wag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, lalo na kung lagi ka nang nanonood pero hindi ka pa subscriber. Please do subscribe, maawa ka naman. At wag mong kakalimutan na pagkatapos mag-subscribe, mag-click ng notification bell para lagi mo naman talagang makikita ang bawat upload natin dahil ina-update ka ni YouTube.
Nako, hello sa ating mga casual viewers na 25%. Mga new viewers, 31.6%. Nako, maraming salamat po sa inyo. Naway mag-subscribe na rin kayo dahil new viewers kayo. Salamat po. At sa ating mga regular viewers na lagi pa rin nandyan sa atin, maraming salamat. Ayun. Meron tayong mahigit 25% na viewers na hindi subscriber sa ating channel. So please do subscribe. At hello din ako sa ating mga members. Saya ko kay Maureen Tugab. Hi din kay Angeline Puaso, kay Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, and Freaky. Maraming thank you po sa inyong lahat. At syempre, hello na rin ako sa ating mga pasok mga suki. Sandali, asa na yon? Hi ako kay Adbeat. Hi Adbeat, maraming salamat. Chazzy Chai, Ma'am Judith McGovern, and to her husband, thank you very much. Hi din ako kay Marlene Vargas, kay Christina Season, Marie Chris Dakuma, maraming salamat. Hi din ako kay Janice Villar. Ayon, kay Ann Luis Monton, maraming salamat sa iyo. Hello rin ako kay Riza, thank you very much. Kay Chini Vicentino, maraming salamat. Chini, Lina Ladeza, Elizabeth Lagunday, Ed Santos, maraming thank you. Judy Lopio, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon, maraming salamat po. Kung meron kayong sariling kwento ng buhay, naku, ibahagi nyo na yan sa atin. Huwag na kayong mag-atubili, just type that and then email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Please follow and like na rin ang ating iba pang mga social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi, lalong-lalo na dun sa mga binaha. Kasi tong advance tong recording natin so kung wala nang baha sa inyo dyan, kung mga nung 2 weeks ago or 3 weeks ago ka binaha, nako, mag-ingat po kayo palagi. At syempre, kung lumusong po kayo sa baha, humingi kayo ng antibiotics ata, basta pumunta kayo ng inyong health center dahil may binibigay sila pangontra sa leptospirosis. Maraming thank you at mag-ingat kayo. Naway maging mabait tayo sa ating kapwa dahil hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. I love you all so much. Bye-bye! Hanggang sa susunod na kwento. Paalam!